Nako, sino ba naman sa ating mga Pilipino ang hindi nangangarap magkaroon ng sariling bahay, di ba? Yung tipong may hawak kang sariling susi, titulo na nakapangalan talaga sa'yo, at lugar na masasabi mong sa'yo lang. Pero teka lang, ngayong taong 2026, ang matamis na pangarap na yan ay may kasamang malaki-laking reality check pagdating sa pinansyal. Mabilis na nagbabago ang merkado, kaya kailangan nating maging mas wise. Kaya naman ang pinakamalaking tanong na hihimayin natin ngayong sa pagsusuring ito, bili o renta? Mas matalinong investment ba talaga ang bumili ng bahay ngayon para sa kinabukasan mo? O baka naman maging isa lang itong napakabigat na pasanin sa wallet mo na uubos sa sahod mo buwan-buwan? Para masagot yan at makabuo ka ng solid na diskarte, titingnan natin ang mga totoong numero mula sa gasto sa pagbili at pagpapatayo, kita sa renta, mga nakatagong buwis, hanggang sa kung ano ba itong bagong RPVRA law na Republic Act 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act of 2024 na kailangan mong malaman. Unahin na natin ang pinakamabigat na konsiderasyon, bili o renta. Alam ko at naiintindihan ko kung gaano ito kabigat pag-isipan. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang pag-upa raw ay pagtatapon lang ng pera. Pero totoo pa ba yan? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng matematika ngayong 2026. Narinig niyo na ba yung 7-year rule sa finance? Basically, sinasabi nito na nagiging sulit lang daw sa bulsa ang pagbili ng bahay kung nakaplano kang manirahan dyan ng 7 taon pataas. Bakit kamo? Kasi ang pagbili ng real estate ay may napakalaking transaction cost. May taxes, processing fees at interest sa bangko. Kung aalis ka rin pala o ibebenta mo ito pagkalipas ng 3 o 5 taon, naku, lugi ka kumpara sa kung nagrenta ka na lang sana. Para mas ma-imagine ninyo, isipin nyo ang isang typical na 45 square meter na kondo sa Metro Manila ngayon. Kung huhulugan mo yan sa bangko, madaling umabot sa 80,000 pesos ang monthly amortization mo. Ang tigat, di ba? Pero kung uupahan mo lang yung mismong unit na yun, nasa 25,000 hanggang 35,000 pesos lang ang ilalabas mo. Isipin mo na lang yung laking matitipid mo buwan-buwan. Dito na ngayon papasok yung tinatawag nating opportunity cost. Ayon sa historical data, ang real estate sa Pilipinas ay umaangat ng around 5.4% kada taon. Not bad, right? Pero wait, ang S&P 500 sa stock market, tumutubo yan ng nasa 15.1% taon-taon. Ang mahalagang punto rito, yung 1.6 million pesos na ipinambayad mo sana sa down payment, kung ininvest mo na lang sa stocks habang nagre-renta ka ng mas mura, posibleng mas mabilis at mas malaki ang naging paglago ng pera mo. Siyempre, iba naman ang usapan kung may lupa ka na at gusto mo talagang magpatayo mula sa zero. Para ito sa inyo na nangangarap mag-build ng inyong dream house mula sa ground up. Ayon sa mga arkitekto natin ngayong 2026, ang gastos talaga ay nakadepende ng husto sa kalidad. Yung basic finish, yung tipong simpleng pintura at tiles lang, nasa 20,000 tataas na yan kada square meter. Kung gusto mo naman ng mid-range na may mas maayos na cabinet at bintana, nasa 36,000 hanggang 50,000 yan. At kung luxury ang hanap mo, maghanda ka ng 75,000 pataas. So halimbawa, isang mid-range family home na 150 square meters, aabuti na agad ng 5.4 hanggang 7.5 million pesos. At take note ha, materyales at labor pa lang yan ha. Ngayon, paano naman kung gusto mong bumili hindi para tirahan kundi para gawing negosyo at iparenta? Pag-usapan natin kung saan ba talaga mabilis babalik ang puhunan mo. Alam nyo, ang pinakamagandang investment ay hindi laging nasa pinakasikat at pinakamagarang syudad. Ayon sa datos, ang nangunguna pala ngayon ay ang Mandaluyong at Eastwood na kayang magbigay ng mataas na 5.7% na net yield. Sumusunod ang Ortigas Center sa 5.5% dahil sa dami ng mga opisina. Sa kabilang banda, ang Bay Area o MOA area ay nasa 4.5% lang. Kadalasan kasi medyo oversupplied na ang mga kondo roon, kaya mas mahirap humanap ng upa. Siguro tatanungin ninyo, paano naman ang BGC at Makati?
Oo, napakatatag talaga ng mga lugar na ito. Laging may premium tenants at expats. Pero dahil napakamahal na ng bentahan ng mga property dyan, bumababa rin yung porsyento ng kinikita mo in proportion sa puhunan mo. Limitado na lang siya sa halos 5%. Safe siyang investment for sure, pero hindi siya magbibigay ng pinakamataas na porsyento ng tubo. Okay, dito tayo sa medyo masakit pero kailangang pag-usapan. Ito yung mga madalas na hindi nakakasama sa kwentuhan kapag binebentahan ka ng ahente. Ang mga nakatagong gastusin na unti-unting umuubo sa yaman mo. Unang-una rito, ang capital gains tax. Kapag naisipan mong ibenta ang property mo, 6% agad ng selling price o ng zonal value, kung alin man ang mas mataas, ay mapupunta direkta sa gobyerno. Hindi mo pa nga nahahawakan yung buong pera, may kaltas na agad ang kita mo. Tapos idagdag mo pa yung 1.5% na documentary stamp tax tuwing may bentahan. At heto ang totoong kalbaryo ng maraming property owners. Yung taunang real property tax na nasa 0.75% at ang never-ending na buwan ng association dues para sa mga kondo. May umuupa man dyan o wala, sira man ng elevator o hindi, tuloy-tuloy kang magbabayad nito, wala kang kawala. So, bakit nga ba napaka-critical ng taong 2026 para sa ating lahat na may property o nagbabalak pang bumili? Dahil yan sa isang napakahalagang bagong batas, ang RPVRA o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Nilagdaan ang batas na ito noong 2024 at ang layunin nito ay i-standardize ang pagpepresyo ng mga lupa sa buong bansa. Anong epekto nito sa atin? Sa darating na July 5, 2026, required na ang lahat ng lokal na pamahalaan na i-update ang kanilang market values. Dahil dyan, asahan na natin na ang mga opisyal na halaga ng lupa ay tataas. At syempre, susunod dyan ang mas mataas na babayarang amilyar o property taxes simula 2026. Pero may good news naman. Bilang bahagi ng batas, nagbigay ang gobyerno ng isang magandang pabor, isang 2-year tax amnesty. Kung may naiwan kang utang sa amilyar na naipon bago mag-July 2024, may pagkakataon kang bayaran nito ngayon ng walang dagdag na patong o penalty. Pero hanggang July 5, 2026 lang ito ha, kaya asikasuhin nyo na agad para hindi kayo maipit. Ngayong alam na natin ang mga totoong numero, buwis at mga potensyal na kikitain, bubuuin na natin ang iyong personal, the ultimate diskarte para sa 2026. Sa huli, kailangan mong pumili ng naaayon sa kung nasaan ka na sa buhay mo. Tandaan, hindi pagtatapon ng pera ang pag-upa. Binibili mo lang actually yung tinatawag na pinansyal na kalayaan. Mas marami kang hawak na cash na pwede mong i-invest sa mas mabilis lumagong negosyo o stocks. Sa kabilang banda, ang pagbili ng sariling bahay ay bumibili ng kapayapaan ng isip. Alam mong walang landlady na magpapalaya sa'yo at may maipapamana ka sa pamilya mo. Walang mali sa dalawang ito, basta napag-isipan mo talaga. Kaya ang pinakamahalagang punto ko para sa inyo, huwag ilagay ang lahat ng itlog nyo sa iisang basket. I-diversify ang investments. Kung desidido ka talagang mag-invest sa real estate ngayong 2026, huwag magpabulag sa mga magagandang brochures ng ahente. Kalkulahin mong mabuti ang net yield. Ibawas mo lahat ng maintenance, yung mga buwan na bakante at mga buwis na nabanggit natin. Tapos tingnan mo kung may malinis pa bang mababalik sa'yo. Bago tayo magtapos sa pagsusuri na to, iiwan ko sa inyo ang napakahalagang katanungang ito. Pagkatapos mong bilhin ang bahay o kondo na yan, ang property mo ba ang nagsisilbi sa'yo para guminhawa ka? O ikaw na ang nagsisilbi sa property mo dahil nagkakandako ba ka sa pagtatrabaho para lang may pambayad ng utang at buwis? Pag-isipan nating mabuti yan. Maging wise sa bawat pisong ilalabas natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at patuloy nating paunlarin ang ating pinansyal na kaalaman para sa mas masaganang bukas. Hanggang sa muli, lagi nating tandaan, ang magiging bukas, ngayon pa lang pinaghahandaan na.